Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi ni Xiao Chen kay Crazy Elder na sa kasang ito ay dapat siya ang magtanong kung saan niya nalaman ang pariralang ginagamit niya. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay sinabi ni Crazy Elder na cultivation tips. Ikaw paano mo nalaman ito? Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na ang makalangit na kamao, ngunit itinatago ito ng Diyos, ang mga binti ay lupa, ito ang daya. Nang inag sa takot si Crazy Elder nang marinig niya ang sinabi ni Xiao Chen. Kaya naman tinanong niya si Xiao Chen na kung sino ang tulad niyang nilalang. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na ako ang gumawa ng parirala na ito. Sa sinabi ni Xiao Chen ay mas lalong nagulantang si Crazy Elder. Ang baliw naman na young master ay napapaisip na anong problema. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ang lokong matanda na natatakot sa isang tao, siya na walang takot. Bakit alam din ng lalaking ito ang cultivation technique? Ano ang nangyayari? Ang sakit na ng ulo ko. Na kahit si Master Duan Siliang ay nagtataka na bakit pareho ang cultivation technique ng lalaking ito sa senior namin. Ano ba ang nangyayari? Natuwa naman si Xiao Chen na sabi pa nga niya na so ibig sabihin. Napapasigaw naman si Crazy Elder na kung ano. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na ikaw lamang ang maliit na seksyon ng formula na ito. Hindi ko inaasahan na ang mga resulta ay maaaring maging ganito kaganda, ito ay talagang kawili-wili. Ngunit lahat ng mga paraan sa mundo ay mga pagkakataon. Dahil mayroon kang pagkakataong ito, tatanggapin kita. Ano ang apelyido mo? Kahit na mas mahina ka sa akin. Gumapang naman si Crazy Elder patungo kay Xiao Chen. At sabay sinabi niya dito na ang disciple na ito ay natagpuan si Master. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na tinawag niya akong Master, kung sa bagay hindi niya alam, pero ako ang gumawa sa teknik na ito, so ibig sabihin disciple siya ng disciple ko. Nagulat naman sila Master Duan Siliang sa kanilang nakikita dahil biglang lumuhod si Crazy Elder sa harap ni Xiao Chen. Ang baliw naman na young master ay sumabog na sa galit kay Crazy Elder dahil sa pinaggagawa nito. Nahimatay ang baliw na young master sa mga nangyayari kaya naman hindi niya nakinaya ang sakit ng ulo niya. Habang pinagmamasdan ni Master Duan Siliang si Xiao Chen ay sa isip-isip niya na parang ginamit ng senior ang kakayahan nitong taong ito. Masisiguro kung si senior ay hindi maarok, at ito ang bagay na hindi ko mababago. Sinabi naman ni Crazy Elder na hindi ko inaasahan na makikita ko ang aking master. Master, hindi ko alam kung anong uri ng salungatan ang mayroon ka sa pamilyang Jiang. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Crazy Elder na tumayo at magsalita. Mabilis naman na sumang-ayon si Crazy Elder sa sinabi ni Xiao Chen. Dagdag pa niya na kung iisipin ko, walang dahilan ng pamilya Jiang sa Qingyanman. Sinabi din ni Master Duan Siliang na hindi kailanman nasaktan ni Qingyanman ang pamilya Jiang. Kaya naman para mas malinaw ay ginising niya ang nagkukunwering patay na bumangon ito dahil hindi gagana ang kanyang kabaliwan at sabihin kung sino ang nagpadala sa kanya dito. Bumangon naman ang baliw na young master at sabay sinabi na hindi ko pwedeng sabihin ito. Nagalit naman si Xiao Chen sa kanyang sinagot kaya naman nagpalabas ito ng matinding aura. Iginiit naman ng baliw na young master na hindi ko talaga pwedeng sabihin ito. Kaya naman patayin mo na lang ako kung ipagpipilitan mo na itanong ito. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na napakabata mo pa, bumalik ka na lang, hindi kita papatayin sa pagkakataong ito. Nagulat naman ang baliw na young master sa sinabi ni Xiao Chen kaya naman sinabi niya na kung totoo ba ito. Sinabi naman ni Crazy Elder sa baliw na young master na bumalik ka, sa wakas ay natagpuan ko na ang aking elder brother kaya naman dito ko na itutuloy ang aking pag-iinsayo. Dagdag pa niya na tungkol naman sa leader, sabihin mo sa kanya na baliw ako at wala akong utang sa kanya. Wala na lang masabi ang baliw na young master sa kanyang mga naririnig kay Crazy Elder. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na maswerte ako. Tila ito ay inorganisa ni Jiang Waxian. Dagdag pa niya habang pinagmamasdan ng hangal na Divine Sword Master na Jiang Waxian, ginagalit mo ako. Matapos siya sa kanyang malalim na pag-iisip ay sinabi niya na sa Divine Sword Master na lumuhod. Sa sinabi ni Xiao Chen ay parang nakuryente ang katawan nito at nasabi na lang niya na katapusan ko na. Lumuhod naman ang mga disciples ng Divine Sword Master kasama na ang Blazing Sect at ang Mystic Valley Sect, at sabay nilang sinabi na handa kaming sumuko sa Supreme Master at sa Qingyanman.
Sa isip-isip pa ni Mystic Valley Master na paanong ang taong ito ay higit na magiging katulad niya. Imposible. Paano ito posible? Nagdiwang naman ang mga disciples ng Qingyanman at malakas nilang isinigaw na mabuhay ang Qingyanman. Maya-maya pa ay nilapitan na ni Xiao Chen si Master Duan Siliang at sabay sinabi na ikaw na ang bahala dito sapagkat mayroon pa akong kailangang gawin. Sinabi naman ni Master Duan Siliang kay Xiao Chen na binabati kita senior sa iyong pagkapanalo. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na kailangan kong bumalik at kumain kasama ng babaeng iyon. Sa kanyang pag-alis ay hinabol naman siya ni Crazy Elder at sabay sinabi na antayin siya ni Big Brother. Sa isip-isip naman din ni Master Duan Siliang na nagagalak na sa wakas ang aming Qingyanman ay bumangon na sa wakas. Hinabol ni Crazy Elder si Xiao Chen sa kagustuhan nitong sumama. Nang mahabol niya ito ay sinabi niya kay Xiao Chen na kung kailan siya nito tuturuan. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na gusto mo ba talaga akong maging master mo? Mabilis naman siyang sumagot na oo, at natuto ako ng martial arts simula nung bata pa ako at nang umidad na ako ng 3, ay ipinangako ko sa sarili na magiging isa akong makapangyarihang warrior. Dagdag pa niya na 10 taon na ang nakalilipas, hindi ko sinasadyang nakuha ang pamamaraang ito na iniwan ng matandang elder. Sa pamamaraang ito, nakamit ko ang aking kasalukuyang realm. Sa kasamaang palad, ito ay dahil sa gabay ng masters kaya hindi ko na ma-practice ang natitirang martial arts skills, hindi kumpleto ang gabay na ito. Nahihirapan akong magpatuloy sa paraan na ito. Kaya ko lang mag-aral mag-isa. Ngunit wala akong mahusay na talento. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na kahit mayroon pa ring kamalayan sa sarili, kung mayroon kang kaunting talento, at hindi sa pagkakataong ito. Nilabas ni Xiao Chen ang kulay berdeng soul at nagtaka naman si Crazy Elder dito. Kaya naman tinanong niya si Xiao Chen na kung ano ang bagay na ito. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na maging aking mag-aaral at bibigyan kita ng marka ng kaluluwa. Pero wala nang babalikan, payag ka pa ba? Habang pinagmamasdan niya ang soul mark ay naalala niya ang nakaranyang buhay na isa pa siyang Supreme Master at maraming disciples ang handang paglingkuran siya. At hindi niya binigyan ng mga soul mark ang mga disciples niya. Dahil nagtiwala siya sa kanyang brother, ngunit siya ay pinagtaksilan ni Li Yunfei, at ng kataas-taasang ginang at ng Excalibur. Balik tayo sa eksena kung saan sinabi na ni Xiao Chen kay Crazy Elder na mayroon ka lang isang pagkakataon kaya naman ano ang gagawin mo. Sumagot naman si Crazy Elder na hanggat ako'y nakakapag-cultivate kasama ang aking brother, pabayaan ang aking kaluluwa, susundan kita. Agad na binigay ni Xiao Chen ang soul mark kay Crazy Elder na malugod naman niyang tinanggap. Ipinasok ni Crazy Elder ang soul mark sa kanyang katawan. Sa kabilang banda naman sa inner space ni Xiao Chen, ay pinagmasdan ng kanyang banal na buhay ang soul mark. Ilang sandali pa ay natuwa ito dahil nagkaroon na siya ng isang disciple. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Crazy Elder na ayos lang, simula ngayon, magsasanay ka sa ilalim ng aking gabay. Sinabi naman ni Crazy Elder na paano ako, agad namang sumagot si Xiao Chen na sumangguni sa akin bilang iyong master. Agad namang nagbigay-pugay si Crazy Elder sa kanyang bagong master na si Xiao Chen. Pinatayo naman siya ni Xiao Chen upang magpatuloy na sa paglalakad. Habang naglalakad ay nagsalita na naman si Crazy Elder na master dahil disciple muna ako, maaari mo bang ipakita sa akin kung ano ang hitsura mo? Hindi naman agad nagsalita si Xiao Chen sa tanong ni Crazy Elder. Tinignan ni Xiao Chen si Crazy Elder at nakita niya ang kagustuhan nito na makita ang kanyang hitsura. Kaya naman sinabi niya kay Crazy Elder na sige ipapakita ko na. Natuwa naman ang makulat na si Crazy Elder na parang bata. Nang tinanggal ni Xiao Chen ang kanyang maskara ay laking gulat ni Crazy Elder dito. Nasabi pa nga niya kay Xiao Chen na mukhang bata pa si Master. Ngunit sa kanyang sinabi ay nena si Xiao Chen kaya naman binigyan niya ito ng matinding titig at sabay sinabi na ulitin mo nga ang sinabi mo. Kinilabotan naman si Crazy Elder sa matalim na titig ni Xiao Chen kaya naman sinabi niya na pasensya na, ang disciple na ito ay masyadong madaldal. Maya-maya pa ay naglabas si Xiao Chen ng enerhiya sa kanyang daliri at sabay sinabi kay Crazy Elder na hindi sapat ang pangangatawan mo ngayon. Nagtaka naman si Crazy Elder sa sinabi ni Xiao Chen, at wala siyang ideya kung ano ang sinabi ng kanyang master. Mabilis na inilagay ni Xiao Chen ang kanyang daliri sa dibdib ni Crazy Elder nang hindi sinasagot ang tanong nito.
Namilipit sa sakit si Crazy Elder kaya naman napapasigaw siya habang sinasabi niya kay Xiao Chen na kung ano ang ginawa nito sa kanya. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na manahimik ka, aayusin ko ang nasirang utak mo ngayon, kung hindi, ang lakas mo ngayon ay hindi pa pwedeng makapagsanay ng true martial arts. Laking pasasalamat ni Crazy Elder sa ginawa ng kanyang master. Agad-agad niya namang sinubukan upang malaman ang pagbabago ng kasalukuyan niyang lakas sa ginawa ng kanyang master. Nang makita niya ang nag-uumapo na aura sa kanyang kamay ay hindi siya makapaniwala dito. Kaya naman tuwang-tuwa siya dahil punong-puno siya ng kapangyarihan sa pagkakataong ito. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na binago ko na ang iyong konstitusyon. Ngayon ay maari mo nang sanayin ang aking true martial arts. Makinig ka ng mabuti, ngayon ay ipinasa ko ang isang martial art na tinatawag na Wu Teigo Kwakenju ang weak chicken version. Sinabi naman ni Crazy Elder na Master Takuo Kwakenju ay mukhang napakalakas nito, pero ano ang ibig sabihin ng weak chicken version? Ipinaliwanag ni Xiao Chen na ang kakayahang linangin ang weak chicken version ay ang iyong kasalukuyang limitasyon, ngayon makinig ng mabuti. Mayroong 5 mga layers sa Wu Teigo Kwakenju weak chicken version. Sa iyong lakas ay maaari mo nang sanayin ang ikatlong layer. Kapag naabot na ang rurok, maaari kang direktang makapasok sa tuktok ng ikalimang antas ng Adab Spirit. Sinabi naman ni Crazy Elder na parang napakalakas ng martial art na ito, pero tinatawag nyo lang itong weak chicken version. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Sa sobrang sabik ni Crazy Elder sa martial art ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na hindi sanayin agad ang pinasa ng kanyang master. Ipinakita niya naman ito sa kanyang master, habang pinagmamasdan ni Xiao Chen si Crazy Elder ay nasabi na lang niya na may talento talaga ang lalaking ito bilang martial artist. Maya-maya pa ay biglang tumunog ang kanyang communication stone kaya naman sinabi niya na kung ano na naman ito. Kaya naman nilabas niya ito upang malaman kung sino ang nang-aabala na naman sa kanya. Ngunit nang makita niya ito ay biglang nagbago ang reaksyon niya at sabay sinabi na gusto ba nilang ligawan si kamatayan. Dahil ang nakalagay na mensahe ay humihingi ng tulong si Jiang Meng na iligtas siya nito. Sa sobrang galit ni Xiao Chen ay biglang lumabas ang kapanindig balahibong aura. Na agad namang napansin ni Crazy Elder kaya naman tinignan niya ang kanyang master at sabay sinabi na master ano ang nangyayari. Ngunit sa loob-loob niya ay kinikilabutan na siya nasabi pa nga niya na ang aurang ito ay nakakamatay. Tinanong ni Xiao Chen si Crazy Elder na kung gaano katagal bago makarating sa Tianyuan City. Sinabi naman ni Crazy Elder na kung lalakad ka sa pamamagitan ng paa, ito ay tumatagal ng isang stick ng insenso. Ngunit kung ito ay isang magic na sandata para sa paglipad, ito ay kinakailangan lamang ng sapat na oras upang uminom ng isang tasa ng tsaa. Nang marinig ni Xiao Chen ang sinabi ni Crazy Elder ay agad yang tinong kung mayroon ba itong flying magic weapon. Nilabas naman ni Crazy Elder ang kanyang flying magic sword at sabay sinabi na Master, ito ang first level flight magic sword. Agad namang sinabi ni Xiao Chen na ihanda ito patungo sa Tianyuan City. Na agad namang hinanda ni Crazy Elder. Ilang sandali pa ay mabilis silang lumipad na patungo sa Tianyuan City. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Crazy Elder na ang aking pagkakakilanlan ay isang disciple ng Qing Yanman. Huwag mong ilantad ang tunay kong pagkatao. Sinabi naman ni Crazy Elder na ang disciple na ito ay tatandaan ang sinabi ni Master. Sa kabilang banda naman sa Tianyuan City, Tianyuan Restaurant. Ay sinabi ng hangal kay Jiang Meng na hindi kayo makakapagtago sa akin. Sinabi naman ni Jiang Meng na binabalaan kita, ako ay isang inner disciple ng Qing Yanmen at si Duan Siliang, ang master ng Qing Yanmen, na ang aking master. Sumagot ang hangal na syempre alam ko. Pero alam mo ba kung sino ako? Sinabi din ng isang hangal na disciple na hindi pa banggitin si Qing Yanmen, maging si Yu Qingbo. Ang master ng Divine Sword Pick ay lumuhad pagkatapos makita si Zhao Gongzi. Sinabi naman ng hangal sa kanyang alagad na huwag masyadong mabangis, mag-ingat. Huwag takutin ang kagandahang ito. Sinabi din naman niya kay Jiang Meng na huy makinig, munting kagandahan, ako ang panganay na anak ng pamilya Zhao sa Qingzhou. Kilala mo ba ang pamilya Zhao?
Ang pangalawang super family sa Qingzhou ay ang pamilya ko. At ako ang susunod na pinuno ng pamilya Zhao. Hinimas niya ang kanyang kamay at sinabi na maliit na kagandahan, ang ganda mo. Dagdag pa niya na ang mga benepisyo ng pagiging nakapaligid sa akin ay medyo maganda rin. Basta kunin niyo akong master, ipinapangako ko na magiging maayos ka sa hinaharap kahit na ang Qingyanman, kami ang pamilya Zhao. Sumagot naman si Jiang Meng na managinip ka. Sa sinabi ni Jiang Meng ay gumana ang kamanyakan ng hangal na sabi pa nga niya na sa aking panaginip. Malalaman mo sa isang sandali. Munting kagandahan, nandito na si Lolo. Matapos niyang pagnasahan si Jiang Meng ay agad siyang nagpalabas ng aura at inatake si Jiang Meng, napansin naman agad ito ni Jiang Meng. Kaya naman bahagya siyang nakaiwas dito. Kasabay na umatake din si Jiang Meng at sinabi niya sa hangal na tanggapin ang kanyang atake. Ngunit napangiti ang hangal na manyok sa gagawing atake ni Jiang Meng. Nagpalabas ng matinding aura ang hangal na manyok dahil upang tumilapon si Jiang Meng at magtamo ng pinsala. Humagalpak sa pader si Jiang Meng sa lakas ng pinakawalang aura ng hangal. Nag-alala naman ang alipin na babae sa kanyang nakikita kay Jiang Meng na nahihirapan. Kaya naman gusto niyang tulungan si Jiang Meng dito. Agad niyang sinigawan ang mga hangal sa kanyang galit. At tinakot ang mga hangal na para siyang pusa. Nagtaka naman ang hangal na manyok sa ginagawa ng alipin. Kaya naman binigyan niya ito ng sampal at sabay sinabi na isa kang bastos. Sinabi naman ng hangal kay Jiang Meng na gusto mo bang labanan ako sa ganitong antas ng cultivation. Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo, na ang batang master na ito ay nasa tuktok ng ikalawang antas na ng adav. Matapang namang sinabi ni Jiang Meng na mamamatay ka muna bago mo ako mahawakan. Ngunit nagulat siya nang maramdaman niya na ang kanyang katawan ay namamanhid. Sa isip-isip naman ni Jiang Meng habang umiiyak na Brother Xiao Chen kahit mamatay ako, hinding-hindi ko hahayaang hawakan niya ako. Maya-maya pa ay nilabas niya ang punyal na nababalutan ng aura upang saktan ang kanyang sarili. Ang manyok na manghangal ay naghubad na ito ng damit at malapit na itong mahawakan si Jiang Meng. Sa kabilang banda naman ay takot na ang alipin. Habang pinagmamasdan siya ng dalawang manyok ding disciples. Ngunit biglang nawasak ang siling gawa ng isang atake kaya naman nagtaka ang hangal na manyok. At napalingon siya dito ngunit sa kanyang ginawa ay sumambulat sa kanya ang mga tipak ng bato at malakas na puwersa. Kaya naman tumilapon ang hangal na manyok. Ilang beses nagamulong ang hangal hanggang sa makarating siya sa pader. Lumabas naman sina Xiao Chen at ang kanyang bagong disciple na si Crazy Elder. Agad namang hinanap ni Xiao Chen kung nasan si Jiang Meng. Nang makita niya ito ay agad niyang nilapitan si Jiang Meng at tinanggal ang nakabaong aura sa kaliwang bahagi nito. Umiiyak naman si Jiang Meng habang nakayakap kay Xiao Chen na sabi pa nga niya na Brother Xiao Chen sa wakas ay bumalik ka na. Sa galit ni Xiao Chen ay sinabi niya kay Crazy Elder na ayokong umalis ng buhay ang bastos na yan. Sumugod naman ang dalawang hangal na sabi pa nga nito na kung naghahanap ba ng kamatayan si Xiao Chen. Ngunit nagulat sila nang may mabilis na lumitaw sa likod nila. At mabilis na hinawakan ang kanilang mga liig. At hinagis ng malakas dahilan upang tumagos ang kalahating katawan nila sa pader. Sinabi naman ng hangal na manyok kay Crazy Elder na baliw. Hindi ba't isa ka sa elder ng pamilyang Jiang? Alam mo ba kung sino ako? Ako si Zhao Gongzi. Ang young master ng pamilyang Zhao. At dito na din matatapos ang ating episode 11 mga bida abangan ang mga susunod na uploads. Ngunit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Yago Rico, Basco Marlito, Anita Yamamoto, Car Electrical, AJ Palma, Gerald Beira, Michael Ann, at shoutout kay Idol mula sa Yura City, Joyboy Premintel, RJ Boltiador, Versa Dogilio. Hanggang dito na lang muna mga bida at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat mga bida, at mangyaring pa like na lang po.